Walang mga kuliglig. Iyon ang unang napansin ni Daniel. Ang biyahe mula Maynila ay nakakapagod. Ang alikabok ng kalsada, ang init ng makina ng bus, ang bigat sa kanyang dibdib na dala ng libing kahapon. Pero ngayong nakaupo siya sa lumang silyang yantok sa loob ng bahay ng kanyang lolo Adan, ang bumalot sa kanya ay hindi ang pagod, kundi ang katahimikan. Isang katahimikang mali. Isang katahimikang hindi tama para sa isang probinsya. Dapat sana'y may huni ng mga kuliglig, isang orkestra ng gabing pamilyar sa kanyang kabataan. Pero wala. Tanging ang mahinang ugong ng dekuryenteng bentilador na pilit nilalabanan ang alinsangan. Ganyan talaga dito, pinsan. Sabi ni Marco na pumasok mula sa kusina, dala ang 2 baso ng malamig na tubig. Tahimik. Masyadong tahimik kung minsan ngumiti lang si Daniel, isang pilit na ngiti. Alam niyang sinusubukan lang siyang pagaanin ng loob ng kanyang pinsan. Pero ang katahimikan sa labas, may bigat ito, parang isang kumot na inilapat sa buong San Remedios. Salamat, Marco. Kinuha niya ang baso. Bukas, sisimulan ko ng ayusin ang mga gamit ni Lolo. Samahan kita para hindi ka mabigla. Tinapik ni Marco ang balikat niya bago ito tuluyang lumabas. Pahinga ka na, Neil. Naiwan si Daniel na mag-isa. Ang mga mata niya ay iginala sa kabahayan. Ang amoy ng lumang kahoy at kandila. Ang mga anino sa sulok na nililikha ng mahinang ilaw. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa maliit na altar sa isang tabi, ang altar ng kanyang lolo Adan. Walang laman. Inalis na para sa burol, pero sa isang iglap, natagpuan niya ang sariling bahagyang itinaas ang kanang kamay, na akmang magmamano sa hangin. Huminto ang kamay niya, nanigas sa ere. Sa espasyong dapat sana ay kinalalagyan ng kamay ng kanyang lolo. Isang kumpas na nakasanayan, isang alaala na kusang gumalaw sa kanyang kalamnan. Ibinaba niya ito ng marahan, at isang kirot ng pangungulila ang muling kumurot sa kanyang puso. Sinimulan niyang linisin ang ibabaw ng altar. Bawat punas ng basahan ay isang pagsubok na burahin ang bigat sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng maliit na kabinet nito, sa likod ng mga lumang dasalan, may isang bagay na sumayad sa kanyang mga daliri. Isang kahon. Lumang kahon na gawa sa kamagong, makinis sa paulit-ulit na paghaplos ng mga kamay sa loob ng maraming taon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakapatong sa isang piraso ng pulang tela, ay 2 bagay. Ang una ay ang anting-anting, isang maitim at bilugang bato na ay nakatali sa isang leather na pisi. Malamig ito nang dampiin niya at may kakaibang bigat, parang mas mabigat kaysa sa itsura nito. Isinabit niya ito sa kanyang leeg. Isang pamilyar na bigat na huli niyang naramdaman noong bata pa siya. Ang pangalawa ay isang cassette tape. Luma na. Ang sulat sa label ay sulat kamay ng kanyang lolo. Kumupas na sa paglipas ng panahon, pero nababasa pa rin. Para sa iyo, Apo. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Daniel. Para sa kanya, nahanap niya ang isang lumang cassette player sa ibabaw ng aparador. Ang player na ginagamit ng lolo niya para makinig ng mga lumang kundiman. Pinunasan niya ang alikabok, isinaksak ito, at narinig ang mahinang ugong ng kuryente. Binuksan niya ang pinto ng player. Isang malakas na click. Ipinasok niya ang tape. Isang mas matigas na click nang isara niya ito. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play.
Isang pamilyar na hiss ng static ang unang lumabas sa speaker. Mahina, garalgal, parang tunog ng isang malayong ulan. At pagkatapos, sa gitna ng static, narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Mahina, halos pabulong, parang hirap huminga. Huwag mong babayaran ang utang na, at isang bigla ang katahimikan. Tanging ang static na lang ang natira. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Anong utang? Ang huling pag-uusap nila ni Lolo Adan. Nag-away sila. Dahil ayaw ni Daniel maniwala sa mga kalokohan nito. Dahil gusto niyang lumayo. Dahil gusto niya ng normal na buhay. Ito ba ang tinutukoy niya? Agad niyang pinindot ang rewind. Ang mekanikal na tunog ng pag-ikot ng tape ay parang isang sigaw sa tahimik na bahay. Huminto. Huminga siyang muli. Pinindot niyang muli ang play. Narinig niya ulit ang static. Narinig niya ulit ang parehong boses. Huwag mong babayaran ang utang na, pero sa pagkakataong ito, may kasunod. Mula sa pinakadulo ng static sa habagdi. Isang bang boses na hindi sa kanyang lolo. Malamig. Tila isang hangin na gumapang sa kanyang batok. Isang bulong na parang galing sa isang napakalalim na balon. Bumulong ito ng isang pangalan. O si Kamael Bit. Nanigas si Daniel sa kanyang kinauupuan. Ang bentilador ay patuloy sa pag-ugong. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay tila bumigat. Pero ang tanging naririnig niya ay ang pangalang paulit-ulit na umuulit sa loob ng kanyang isipan. Kamael. Sa labas, ang katahimikan ay mas lalong bumigat. Parang buong San Remedios ay nagpipigil ng hininga. Kinabukasan, sinubukan ni Daniel na kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lang niya ang lahat. Pagod, kalungkutan, pangungulila. Maraming dahilan. Ang isang lumang tape ay maaaring maglabas ng kung ano-anong tunog. Ang isip ng isang taong nagluluksa ay maaaring maglaro ng kung ano-anong pandaraya. Tara pinsan, lalakad tayo, aya ni Marco pagkatapos nilang magagahan. Para makita mo kung gaano nakalaki ang pinagbago ng San Remedios. May sigla sa boses ni Marco. Isang siglang hindi mo maikakaila. Habang naglalakad sila sa maalikabok na kalsada ng baryo, hindi napigilan ni Daniel na mamangha. Ang dating baku-bakong daan ay sementado na. Ang kapilya sa gitna ng plaza ay bagong pinta. May mga bagong poste ng ilaw. Grabe, amin ni Daniel. Sinong gumawa ng lahat ng to? Ngumiti si Marco, isang nanggiting puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Ang pamilya Salcedo, si Sir Marcos at si Ma'am Elena. Simula nang dumating sila dito 3 taon na ang nakakaraan. Umasenso ang buhay, itinuro niya ang isang bagong gawang gusali. Yan ang klinika. Dati, kailangan pa nating bumiyahe ng 2 oras para sa doktor. Noong nagkasakit si Junior, diyan siya gumaling, Niel. Sagot lahat ng mga Salcedo. May kung anong kumirot sa puso ni Daniel. Ang utang. Ito na ba yon? At sa di kalayuan, natanaw niya sila. Isang mag-asawang tila inukit mula sa isang magasin. Si Marcos Salcedo, matangkad at may tindig na tila kayang pasunurin ang lahat sa isang tingin. At si Elena, ang kanyang asawa, na may isang gandang mahinahon at mga matang nangungusap ng kabaitan. Daniel, ipinagpaumanhin mo na at hindi kami nakapunta sa huling gabi ng lamay. May inaasikaso lang sa bayan. Bati ni Marcos. Ang boses niya ay malalim at puno ng awtoridad, pero mainit pakinggan.
Ako si Elena, sabi ng babae. At ang ngiti niya, perpekto, masyadong perpekto. Nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong lolo Adan, isang malaking kawalan sa San Remedios. Salamat po, sagot ni Daniel. Pilit nang umingiti pabalik. Habang nagsasalita si Marcos tungkol sa mga plano niya para sa kooperatiba ng mga magsasaka, isang bagay ang napansin ni Daniel. Isang mahinang amoy. Amoy ng kalachuchi. Ang bulaklak na karaniwang inilalagay sa mga patay. Pero walang puno ng kalachuchi sa paligid. Naway magtagal ka dito sa amin, Daniel, sabi ni Elena, at marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang balat. Nanayo ang kanyang mga balahibo sa batok. Ang kamay ni Elena ay malamig. Isang kakaibang lamig na hindi nababagay sa init ng umaga. Agad niya itong inalis, pero ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbago. Sana nga po, nasabi na lang ni Daniel. Pagbalik nila sa bahay, gulong-gulo ang isip ni Daniel. Ang kabaitan nila parang isang palabas. Ang mga ngiti nila parang mga maskara. Kailangan niyang masigurado. Muli niyang kinuha ang cassette player. Nanginginig ang kamay na ipinasok niya ang tape. Pinindot niya ang play. Narinig niya ang static. Narinig niya ang boses ni Lolo Adan. Huwag mong babayaran ang utang na at pagkatapos, wala. Static lang. Mas mahaba kaysa sa natatandaan niya. Pero wala ng bulong, walang pangalan, walang kamael. Paulit-ulit niyang sinubukan. Rewind, play, rewind, play. Wala talaga. Napaupo siya sa silya, napasabunot sa sariling buhok. Nababaliw na ba ako? Guni-guni ko lang ba ang lahat? Sa pagkadismaya ay sinabit niyang muli ang anting-anting sa kanyang leeg. Ang bigat nito ay parang isang paalala. Isang angkurang humihila sa kanya pabalik sa katinuan o sa kabaliwan. Hindi niya na alam. Sumilip siya sa bintana sa papalubog na araw na nagbibigay kulay kahel sa buong baryo. Tahimik, payapa, normal. At doon, sa ilalim ng isang bagong poste ng ilaw sa kanto, nakita niya si Marcos Salcedo. Nakatayo lang, parang may hinihintay, nakatitig si Daniel, at sa isang kisap mata nangyari ito. Ang anino ni Marcos sa sementadong daan, humaba, bumaluktot, nag-iba ng anyo. Hindi na ito anino ng isang tao. Sa loob ng isang segundo na parang isang kawalang hanggan, naging anino ito ng isang dambuhalang kulisap, mahahabang paa, isang katawang baluktot, at sa susunod na kisap mata, bumalik ito sa normal. Napaurong si Daniel mula sa bintana. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi iyon imahinasyon. Nakita niya iyon. Hindi na halos nakatulog si Daniel ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang anino ni Marcos Salcedo. Ang aninong baluktot. Ang aninong hindi sa tao. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ito. Isang imaheng sinunog sa kanyang memorya. Kinabukasan, sinubukan niyang magtanong kay Marco nang hindi ito nag-aalala. "Pinsan," sabi niya habang nag-aalis sila ng pinagkainan. "Bukod kay Lolo, may iba pa ba ditong, alam mo na, may alam sa mga lumang bagay, mga kakaiba?" Tumawa si Marco, pero halatang pilit. "Lahat ng kakaiba dito, pinsan, umalis na o namatay na. Si Lolo Adan na ang huli sa kanila." Huminto siya sandali at tila may naalala. "Meron pala,
Pero huwag mo nang intindihin yon. Sino? Giit ni Daniel. Nagbuntong hininga si Marco. Si Lola Elara, nakatira sa dulo ng baryo, malapit sa sapa, mag-isa. Sabi ng iba, may pagkasira na ang ulo. Sabi naman ng matatanda, mangkukulam daw. Mangkukulam. Ang salita ay may bigat, pero para kay Daniel, mas mabigat ang imahe ng anino. Hapon na nang magpaalam si Daniel na maglalakad-lakad lang. Hindi niya sinabi kay Marco kung saan siya pupunta. Sinunod niya ang daan papunta sa sapa, papalayo sa sentro ng baryo kung saan ang mga bahay ay nagiging mas madalang at ang mga puno ay nagiging mas malalaki. Ang bahay ni Lola Elara ay maliit lang, gawa sa kawayan at nipa, at tila niyayakap na ng mga baging at halaman. Mukha itong malungkot. Mukha itong nag-iisa. Kumatok si Daniel sa manipis na pinto. Tao po. Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Tao po, Lola Elara. Narinig niya ang isang tunog mula sa loob. Hindi boses. Isang tunog ng pagwawalis. Scrape, scrape, scrape. Ang tuloy-tuloy. Ritmikong tunog ng isang walis ting-ting sa sahig na kawayan. Lola Elara. Tawag niya ulit. Huminto ang pagwawalis. Maya-maya, isang maliit na siwang ang bumukas sa pinto. Sapat lang para makita ang isang matang kulubot at matalas. Anong kailangan mo? Ang boses ay tuyo, parang mga dahong pinagsama-sama. Ako po si Daniel, apo ni Lolo Adan. Tinitigan siya ng mata. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Tinitigan nito ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Alam ko kung sino ka, sabi ng boses. Hindi pa rin bumubukas ang pinto. Umuwi ka na, bata. Walang para sa iyo dito. Gusto ko lang po sanang magtanong. Desperado na si Daniel tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa loob. Isang tawang walang saya. Ang matamis na tubo ay sinusupsop hanggang matuyo. Napakunot ang noo ni Daniel. Ano po? Naghahanap ka ng pangalan? Tanong ng boses. At sa pagkakataong ito, may bahid ng lungkot. Baka hanapin mo muna ang tunog ng San Remedios. Pagkatapos noon, narinig na lang ulit ni Daniel ang tunog ng pagwawalis. Scrape, scrape, scrape. Isinara na ang maliit na siwang sa pinto. Nakatayo lang doon si Daniel, gulong-gulo. Pangalan, tunog. Anong ibig sabihin noon? Bago siya tuluyang umalis, nag-iwan siya ng isang supot ng tinapay na dala niya sa may bintana. Isang maliit na alay na hindi niya alam kung bakit niya ginawa. Habang pabalik siya, bababi siya, papalubog na ang araw. Ang mga anino ng puno ay humahaba. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay mabigat sa kanyang mga balikat. Hindi siya natulungan ni Lola Elara. Mas lalo lang siyang ginulo nito. Pagdating niya sa plaza, kung saan nagsisimula ng umilaw ang mga poste, may nakita siyang naghihintay sa kanya. Si Kapitan Gomez, ang kapitan ng barangay, kasama ang dalawang tanod. Daniel, iho, sabi ng kapitan. Ang mukha niya ay seryoso pero pilit na magalang. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tumangulang si Daniel. Nakarating sa akin. Sa amin ni Sir Marcus at Ma'am Elena na medyo nalulungkot ka pa rin. Normal lang yan. Pero nakarating din sa amin na binisita mo si Aling Elara. Ang tono ng kapitan ay mababa at kalmado pero may diin sa bawat salita. Nag-aalala lang kami para sa iyo.
Ang matanda ay hindi na tama ang pag-iisip. Baka kung ano pa ang masabi niya sa iyo at lalo ka lang guluhin. Mas mabuti siguro kung sa susunod, dito ka na lang sa sentro. Huwag mo na siyang gagambalain. Tinitigan ni Daniel ang kapitan. Tinitigan niya ang mga tanod na nakatayo sa likod nito. At naunawaan niya, hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang babala. Ang babala ng kapitan ay parang isang pader na itinayo sa paligid ni Daniel. Sa mga sumunod na araw, naramdaman niya ang pagbabago. Ang mga ngiti ng mga kapitbahay ay hindi na umaabot sa kanilang mga mata. Ang mga pagbati ay tila pilit. Ang mga usapan ay humihinto sa tuwing siya'y daraan. Siya na ngayon ang apo ng antingero, ang lalaking galing Maynila na ginagambala ang katahimikan, ang bisitang nakikipag-usap sa isang baliw. Ikapitong araw mula nang siya'y dumating, habang nag-iisa siyang nagkakape sa labas ng bahay, isang anino ang tumabon sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon. Alam niya ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at tuyong lupa. Hindi ako tumatanggap ng utang, sabi ni Lola Elara. At inilapag sa mesa ang supot ng tinapay na iniwan ni Daniel ilang araw na ang nakalipas. Hindi na ito sariwa. Tumayo si Daniel, handang magsalita, pero pinigil siya nito sa isang senyas. Ang mga mata ng matanda ay tila mas matalas sa liwanag ng araw. Nakita ko ang kapitan, sabi niya. Narinig ko ang mga bulungan sa tindahan. Binabakuran ka na nila, bata. Lola, ano po ba talaga ang nangyayari dito? Tanong ni Daniel. Ang boses ay puno ng pagod at pagkalito. Umupo si Lola Elara sa kahoy na bangko sa tapat niya. Ang sagot na ay nasa tanong na tinanong mo na sa sarili mo. Bakit tahimik ang mga kuliglig? Tinitigan niya si Daniel. Dahil may mga maninilang hindi sa lupa gumagapang. Mga maninilang lumilipad sa hangin. At ang mga kuliglig, sila ang unang nakakaramdam. Sila ang unang tumatahimik. Isang malamig na hangin ang gumapang sa batok ni Daniel. Kahit na ang araw ay tirik na tirik, ang mga salsedo, bulong niya. Hindi sila tao. Simpleng sagot ng matanda. Sila ay mga aswang. Ngunit hindi ang uri na kinakatakutan mo sa mga kwento. Mas matalino, mas mapanlinlang. Hindi sila pumapatay basta-basta. Bakit ka papatay ng isang baka kung pwede mo lang itong gatasan araw-araw? Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Gatasan? Ang lakas, ang buhay, ang sigla. Iyon ang kinukuha nila. Paunti-unti para hindi mo mapansin. At hindi nila ito magagawa kung hindi mo sila papayagan. Walang sino mang papayag sa ganoon. Pero pumayag na ang lahat. Giit ni Lola Elara. Ang boses niya ay naging kasing tigas ng bato. Sa bawat tulong na tinanggap nila, sa bawat perang inutang, sa bawat batang pinag-aral, sa bawat may sakit na pinagamot. Pumirma sila sa isang kasunduang hindi nakasulat. Ang utang na loob. Iyon ang kanilang kapangyarihan, Daniel. Kapag tinanggap mo ang tulong nila, binubuksan mo ang pinto ng buhay mo at hindi mo na ito maisasara. Naalala ni Daniel ang sinabi ng kanyang lolo sa tape. Huwag mong babayaran ang utang. Ang lolo Adan mo, patuloy ng matanda na tila nababasa ang kanyang isip. Sinubukan niyang putulin ang mga tanikalang aylalang iyon. Sinubukan niyang labanan sila. Pero mag-isa lang siya at sa huli, siya ang kanilang pinagbayad. Isang katotohanang masakit ang tumama kay Daniel. Hindi lang namatay sa sakit ang kanyang lolo, pinatay siya. May paraan pa ba?
Halos pabulong na tanong ni Daniel, paano sila lalabanan? Ang anting-anting na suot mo, sabi ni Lola Elara. Hindi iyan sandata. Isa iyang susi. Binubuksan nito ang iyong mga mata para makita ang hindi nakikita. Binubuksan nito ang iyong mga tainga para marinig ang mga lihim na bulong. Pero ang kapangyarihan, ang tunay na lakas ay kailangang manggaling sa iyo. Itinuro niya ang kalendaryo na nakasabit sa dingding, kung saan may bilog na pulang tinta sa isang petsa sa kalagitnaan ng susunod na buwan. 40 araw, sabi ng matanda. Iyon ang bilang ng mga araw ng pagluluksa. Sa 40 araw, ang kaluluwa ng iyong lolo ay aakyat na. Iyon ang deadline mo, Daniel. Bago sumapit ang huling sandali ng 40 gabi, kailangan mong gawin ang ritual ng pagtatawag. Kailangan mong tawagin ang tunay na pangalan ng kanyang kaluluwa para ganap na maipasa sa iyo ang kanyang tungkulin at lakas. Pangalan? Naguluhan si Daniel. Adan. Adan ang pangalan niya. Umiling si Lola Elara. Adan ang pangalang ibinigay sa kanya sa mundong ito. Pero ang kaluluwa, mayroon itong sariling pangalan. Isang pangalang lihim. Isang pangalang naglalaman ng kanyang tunay na esensya. At iyon ang pinipilit nilang ibigay sa iyo ng mali. Biglang nag-init ang anting-anting sa dibdib ni Daniel. Ang pangalan sa tape, Kamael, isang patibong. Kung magkamali ka sa pagtawag, nagpatuloy ang matanda at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang takot sa kulubot nitong mga mata. Kung maling pangalan ang iyong bibigkasin, hindi ang iyong lolo ang darating. Isang ibang pinto ang iyong bubuksan. At sa halip na maging tagapagmana, ikaw ang kanilang magiging alipin. At ang kaluluwa ng lolo Adan mo mapupunta sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Si Marco. Nakatayo, nanlalaki ang mga mata, nanginginig sa galit. Nakita niya si Lola Elara. Nakita niya ang itsura ni Daniel. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya sa matanda. Marco, pinsan. Magpapaliwanag. Huwag mo akong kausapin, Nel. Bulyaw ni Marco. At lumapit para harangin si Daniel mula kay Lola Elara. Ikaw na matanda ka, umalis ka na. Huwag mong nilalaso ng isip ng pinsan ko. Inabot ni Lola Elara ang isang maliit at tinitiklop na papel kay Daniel. Isang listahan ng mga halamang gamot na may mga guhit. Para sa proteksyon, bulong niya. Pero bago pa man ito makuha ni Daniel, hinablot ito ni Marco at pinunit ng buong galit. Ang mga piraso ng papel ay lumipad sa hangin na parang mga puting paru-paro. Proteksyon? Saan? Sa mga taong tumulong sa atin? Humarap si Marco kay Daniel. Ang mga mata ay nag-aapoy. Nakalimutan mo na ba, Neil? Noong nag-aagaw buhay si nanay sa ospital, sino ang nagbayad ng lahat? Ang mga Salcedo. Utang natin sa kanila ang buhay ni nanay. At ikaw, pagkatapos mong iwan si Lolo, babalik ka dito para siraan ang mga taong bumuhay sa pamilya natin. Wala kang utang na loob. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Daniel. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Wala siyang naisagot. Tinalikuran ni Lola Elara ang sigawan. Naglakad siya palayo ng walang imik. Ang kanyang maliit na anyo ay dahan-dahang nilalamon ng sikat ng araw. Naiwan ang magpinsan. Ang isa ay nanginginig sa galit at pasasalamat sa mga taong mali. Ang isa naman ay nanlalamig sa katotohanang unti-unti niyang nauunawaan. Ang utang na loob, hindi lang pala ito pera o tulong. Dito sa San Remedios, ito ay utang na dugo.
Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang nanlalamig na katahimikan. Hindi na halos nag-uusap sina Daniel at Marco. Isang pader na hindi nakikita ang itinayo sa pagitan nila sa loob ng maliit na bahay. Ang bawat pagtatama ng kanilang mga mata ay nag-iiwan ng pait. Ang bawat pinto na isinasara ni Marco ay tila mas malakas kaysa sa nararapat. Ramdam ni Daniel ang pag-iisa. Isang pag-iisang mas malalim pa kaysa noong una siyang dumating. Pinalilibutan siya ng namamamatan siya ng mga tao, pero para siyang multo sa sarili niyang baryo. Ang mga babala ni Lola Elara ay umuulit sa kanyang isip, pero paano siya kikilos kung ang sarili niyang pamilya ang unang kumakalaban sa kanya? Gabi ng 15 araw. Hindi mapakali si Daniel. Ang pag-asa ay parang isang kandilang nauubusan ng mitya. Ang takot ay parang tubig na unti-unting pumupuno sa silid. Sa kanyang desperasyon, muli niyang nilapitan ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan, sa kanyang misyon. Ang cassette tape. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinakinggan dahil sa pag-aasam na may marinig. Pinakinggan niya ito dahil wala na siyang ibang makapay na may namang ibang makapitan. Isang paraan para muling marinig ang boses ng kanyang lolo. Kahit pa ang huling alaala nito ay isang babalang hindi kumpleto. Pinindot niya ang play. Ang pamilyar na hiss ng static. Ang boses. Huwag mong babayaran ang utang na. Huminga ng malalim si Daniel, naghihintay sa katahimikang kasunod. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba. Isang bagong boses. Hindi ang malamig na bulong na narinig niya noon. Ang boses na ito, mas malapit, mas mainit. Puno ng isang pamilyar na pagmamahal. Ito ay boses na parang galing mismo sa kanyang lolo. Pero mas malinaw na tila bumubulong ito mula sa kabilang buhay. Diretso sa kanyang tainga. Tawagin mo akong Amadeo. Napahawak si Daniel sa player. Amadeo. Ang pangalan ay malambing pakinggan. Tama. Ito na siguro iyon. Hindi Kamael, ang pangalang parang sumpa, kundi Amadeo. Isang pangalang banal. Ang tunay na pangalan. Isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang sagot. Ang aswang, sinubukan siyang linlangin noon at ngayon, ang kanyang lolo mismo ang nagbigay ng tamang daan. Sa sandaling binigkas ng tape ang pangalang Amadeo. Ang nag-iisang bumbilya sa silid ay kumurap-kurap ng isang beses. Mula sa labas, isang aso ang tumahulap. Isang tahol na naging isang mahabang pag-ungol ng takot bago ito biglang naputol sa gitna ng kawalan. Hindi ito pinansin ni Daniel. Ang kanyang buong atensyon ay nasa pangalan, Amadeo. Sa kanyang tuwa, tumayo siya at nagsimulang halongkatin ang isang lumang baul ng kanyang lolo. Ang baul ng mga alaala, mga lumang damit na amoy naftalina, mga resibo, at sa ilalim ng lahat, mga litrato. Isa-isa niyang tiningnan ang mga kupas na larawan. Ang kanyang lolo noong binata pa, ang kanyang lola na hindi niya naabutan, ang kanyang ama noong bata pa. At doon, isang litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Dalawang binatang magkaakbay, nakangiti sa kamera. Ang isa ay ang kanyang lolo Adan. Ang isa ay isang mukhang hindi niya kilala. Nanginginig ang mga kamay na binaliktad niya ang litrato. May sulat sa likod. Ang luma at elegant-eleganteng penmanship ng kanyang lola. Adan at Amadeo, 1965.
Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Isang patunay, isang kumpirmasyon. Si Amadeo ay isang totoong tao, isang matalik na kaibigan. Marahil isang pangalang napakahalaga sa kanyang lolo. Isang pangalang pinili nito para sa kanyang sarili sa kabilang buhay. Ang pag-asa ay bumuhos sa kanya na parang isang mainit na ulan. Mayroon na siyang sandata. Mayroon na siyang pangalan. Hindi na niya kailangan pang maghintay hanggang sa ika-40 araw. Maaari niyang subukan. Maaari niyang patunayan kay Marco sa kanilang lahat na siya ang tama. Naalala niya ang isa sa mga sinabi ni Lola Elara, isang babala tungkol sa pagsubok ng pangalan. Magsindi ka ng puting kandila, bigkasin mo ang pangalan. Kung ito ang tama, ang apoy ay magniningning na parang araw. Kung mali, mag-ingat ka. Hindi niya kailangan ng babala. Sigurado siya. Kumuha si Daniel ng isang puting kandila mula sa altar. Itinayo niya ito sa isang maliit na platito sa gitna ng sahig. Umupo siya sa sahig, ipinikit ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang sarili. Sa labas, ang gabi ay mas tahimik kaysa dati. Sinindihan niya ang kandila. Ang apoy ay sumayaw ng marahan sa simula. Huminga siya ng malalim. Amadeo, bulong niya sa hangin. Lolo, tinatawag kita. Amadeo. Sa isang iglap, ang apoy ng kandila ay hindi nagningning. Ito ay lumaki at ang kulay nito ay nag-iba. Mula sa dilaw, naging isang nakakasilaw na kulay berde. Isang berdeng parang lason, isang berdeng parang sakit. Naglabas ito ng isang mahinang, sumisitsit na tunog. Kasabay nito, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Ang pinto ng kanyang silid. Ang pintong isinara niya at siniguradong nakakandado ay bumukas ng kusa. Dahan-dahan, isang mahaba, nakakakilabot na pagkriik ng mga lumang bisagra. Walang tao doon. Tanging isang nag-aanyayang dilim. Kinabukasan, nilagnat si Junior, ang 5 taong gulang na anak ni Marco. Isang lagnat na mataas at hindi maipaliwanag. Hindi ito tumalab sa paracetamol. Ang bata ay naging mainitin ang ulo at palaging umiiyak na tila may nakikita sa mga sulok ng silid na walang ibang nakakakita. Hindi nagsalita si Marco. Hindi niya sinisi si Daniel ng harapan. Pero ang pananahimik niya, ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin, ang pagmamadali niyang isara ang pinto ng kanilang silid sa tuwing daraan si Daniel, ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang balita ay gumapang sa San Remedios na parang lason. Nagsimula sa isang bulong. Ang apo ni Mang Adan. May ginawa sa bahay. Nagsindi ng kandila. Tumawag ng kung ano. Naging usap-usapan sa tindahan. Kaya pala nagkasakit ang anak ni Marco. Nadamay, kinulam. Naging katotohanan sa isip ng lahat. Si Daniel, siya ang may dala ng malas. Nang hapong yun, naubos na ang gamot para sa bata. Kailangan ni Daniel na pumunta sa bayan para bumili pa. Walang ibang pwedeng utusan. Si Marco ay hindi maiwan ng kanyang anak. Ang asawa nito ay tila takot nang makita si Daniel. Walang pagpipilian. Gabi na nang makasakay siya ng jeepney. Pag-akyat niya, ang masayang kwentuhan sa loob ay biglang namatay. Para siyang isang malamig na hangin na pumasok at nagpabagsak sa lahat ng init. May sapat na espasyo, pero walang sino mang umusog para bigyan siya ng lugar. Umupo siya sa dulo, malapit sa bukana. Ang katawan ay naninigas.
Ang mga pasahero na kanina lang ay nagtatawanan ay nagbubulungan na lang ngayon. Hindi niya maintindihan ang mga salita pero naririnig niya ang tunog. Isang tunog na parang mga bubuyog. Mahina, mapanghusga, siya yan. Ang apo, kinukulam ang sariling pamilya. Pinilit ni Daniel na huwag silang pansinin. Itinuon niya ang kanyang tingin sa labas, sa madilim na daan ng probinsya na dinadaanan nila. Ang mga puno ng akasya ay parang mga higanteng kalansay sa dilim. Ang nag-iisang ilaw ng jeepney ay paminsan-minsan kumikindat na ginagawang isang serye ng mga nakakatakot na imahe ang tanawin. Isang batang babae na kalong ng kanyang ina ang nakatingin sa kanya. Hindi ito kumukurap. Pagkatapos ng ilang sandali, nahulog ang manika na hawak nito at gumulong sa sahig malapit sa paa ni Daniel. Akmang pupulutin ito ni Daniel, isang simpleng kilos ng pagtulong. Huwag! Mabilis na sigaw ng ina. Hinila niya ang kanyang anak palapit sa kanya at halos kaladkarin ang manika palayo sa paanan ni Daniel na parabang ito ay isang ahas. Tinitigan siya ng ina ng may halong takot at galit. Napayuko na lang si Daniel. Ang kanyang mukha ay nag-iinit sa hiya. Naramdaman niya ang bawat lubak sa daan. Naramdaman niya ang bawat titig na nakaturok sa kanyang likod. Malapit na sila sa kabayanan nang may madadaanan silang isang malaking sanaw ng putik sa gilid ng kalsada. Nakita ito ni Daniel. Nakita rin ito ng driver. May sapat na lugar para iwasan ito. Ngunit hindi ito iniwasan ng driver. Sa halip, mas lalo pa nitong itinabi ang jeep. Isang malakas na pag-alon ng maruming tubig ulan at putik ang tumalsik mula sa gulong at sumalpok sa gilid ng jeep kung saan nakaupo si Daniel. Naramdaman niya ang malamig at mabahong likido na bumasa sa kanyang braso at sa gilid ng kanyang damit. Walang tumawa, walang umimik, pero sa salamin sa harap, nakita ni Daniel ang mga mata ng driver nakatingin sa kanya. At may isang maliit, masamang ngiti sa mga labi nito. Noon niya naunawaan ang mga Salcedo. Hindi nila kailangang gumawa ng kahit ano. Hindi nila kailangang magpakita ng kapangyarihan dahil ang buong baryo, ang buong San Remedios ay pag-aari na nila. Sila na ang nagsisilbing kamay at paa ng mga ito. Bumaba si Daniel sa terminal, basang-basa, puno ng putik at puno ng isang pakiramdam ng kabiguan na halos magpaluhod sa kanya. Nakatayo siya sa ilalim ng isang umadlip na ilaw sa kalsada. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin, kung paano pa siya babalik. At mula sa dilim, isang boses ang tumawag sa kanya. Isang boses na malambing at puno ng pag-aalala. Neil, si Elena Salcedo. Nakatayo sa hindi kalayuan, ang kanyang puting bestida ay tila nagniningning sa dilim. May dala siyang isang paper bag. Narinig kong may sakit ang pamangkin mo, sabi niya. At ang kanyang ngiti ay perpekto. Masyadong perpekto. Lumapit siya at iniabot ang paper bag. Heto, para sa kanya. Mga gamot galing pa sa syudad. Ang kabaitan niya sa sandaling iyon, ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay mas nakakatakot pa kaysa sa anino. Mas nakakakilabot pa kaysa sa isang halimaw dahil ito ang patunay. Ito ang kanilang kapangyarihan. Isang lambing na bumabaon na parang patalim. Napuno na si Daniel. Ang gamot na bigay ni Elena Salcedo ay mabisa. Bumaba ang lagnat ni Junior. At sa bawat pagbuti ng kalagayan ng bata, mas lalong lumalalim ang utang na loob ni Marco.
Mas lalong tumitibay ang pader sa pagitan nilang magpinsan. Si Daniel na ngayon ang masama, ang walang utang na loob, ang nagdala ng dilim sa isang pamilyang inalagaan ng liwanag ng mga Salcedo. Gabi ng ika-30 araw, 10 gabi na lang ang natitira. Wala na siyang mapupuntahan, walang gustong makinig, walang gustong maniwala. Ang tanging paraan ay ang bumalik sa simula. Sa pinagmulan ng lahat, ang altar ng kanyang lolo Adan. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya lumapit ng may pagdududa o pag-aalinlangan. Lumapit siya ng may pagsuko, ng may pagtanggap, na marahil ang mundong kinakatakutan niya ay ang tanging mundong makakapagbigay sa kanya ng sagot. Lolo, bulong niya sa hangin, ang boses ay basag. Hindi ko na po alam. Tulungan niyo po ako. Sinimulan niyang linisin ang altar, pero sa pagkakataong ito, mas marahan. Bawat alikabok na kanyang pinupunasan ay parang isang dasal. Bawat sulok na kanyang nililinis ay isang paghingi ng tawad. Kinuha niya ang maliit at lumang imahe ng stone ni Nina Nino na nakatayo sa isang tabi. Gawa ito sa maitim na kahoy at ang pintura ay tuklap-tuklap na. Naalala niya ito mula pa noong bata siya. Ito ang paborito ng kanyang lolo. Habang pinupunasan niya ang ilalim nito, may naramdaman siyang kakaiba. May gumalaw. Ang base. Ang maliit na patungan ng imahe. Maluwag. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kusina at maingat na sinubok na iangat ang base. Madali itong bumigay. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo, sapat lang para sa isang bagay. Isang maliit na kwaderno. Balat nito ay kulay kape na at halos mabulok na. Ang mga pahina ay naninilaw at marupok. Amoy nito ay amoy ng panahon, amoy ng mga lihim. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ito ni Daniel. Sulat kamay ng kanyang lolo. Puno ng mga tala, mga obserbasyon. Dumating sila, ang mga Salcedo. Masyadong mabait, masyadong mapagbigay. Nawawala ang sigla ng mga pananim, pati ang mga tao. Parang mas mabilis mapagod. Binigyan nila si Aling Nena ng pera para sa operasyon. 1 linggo, namatay ang aso ni Aling Nena. Pagkatapos ng 1 buwan, siya naman ang nanghina. Ang bawat pahina ay isang piraso ng isang malaking, nakakatakot na larawan. At sa isang pahina sa gitna, may isang pangungusap na binilugan ng paulit-ulit. Ang tinta ay mas makapal dito, na para bang idiniin ng kanyang lolo ang panulat ng buong bigat ng kanyang kaluluwa. Ang pangalan ay hindi salita. Ito ay alaala. Ang pangalan ay hindi salita. Ito ay isang alaala. Napahawak si Daniel sa kanyang noo. Kung ganoon, ano ang Amadeo? Ano ang Kamael? Mga alaala ba iyon o mga patibong? Habang iniisip niya ito, may narinig siyang tunog. Tok, tok, tok. Mahina. Galing sa pinto sa harapan. Tumayo siya, dahan-dahan. Sino yan? Walang sumagot. Sumilip siya sa maliit na siwang. Walang tao. Tanging ang madilim na bakuran at ang sayaw ng mga anino mula sa mga puno. Bumalik siya sa pagkakaupo. Iniisip na baka guni-guni niya lang. Baka isang sanga na kumakatok sa dingding. Binuklat niya muli ang kwaderno at doon niya narinig ulit. Tok, tok,
Tok! Pero sa pagkakataong ito, mas malapit. Hindi galing sa pinto, galing sa ilalim ng sahig na kanyang inuupuan. Nanigas si Daniel, ang tunog ay ritmiko, kalmado, na parang may isang taong matiyagang naghihintay sa ilalim ng lupa. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa kwaderno. Ang kanyang puso ay dumadagundong, pero kailangan niyang magpatuloy. Malapit na siya. At sa isa sa mga huling pahina, nakita niya ang isang sulat na tila isinulat kamakailan lang. Iba ang tinta. Mas bago. Sana maintindihan ng apo ko balang araw. Isang mainit na likido ang biglang namuo sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng takot, sa kabila ng lahat ng kababalaghan, ito ang pinakaimportanteng bagay, ang pagmamahal ng kanyang lolo. Binaliktad niya ito sa pinakahuling pahina. Mayroong isang guhit, isang magaspang na guhit ng isang kulisap, isang kuliglig. At sa tabi nito, isang salita lang ang nakasulat. Tagapakinig. Ang tagapakinig. Kasabay ng pagbasa niya sa salita, isang pamilyar na tunog ang pumuno sa silid. Ang click ng cassette player sa ibabaw ng aparador na bumukas ng mag-isa. Ang hiss ng tape na nagsimulang umikot nang walang pumipindot. At mula sa speaker, ang boses ng kanyang lolo Adan mas malinaw pa kaysa dati. Hindi na ito bulong. Isa na itong direktang pakiusap. Daniel, pakinggan mo. Ang tagapakinig. Ang salita ay tumatak sa isip ni Daniel na parang isang mainit na bakal. Hindi Amadeo. Hindi Kamael, kundi tagapakinig. Isang titulo. Isang tungkulin. Iyon siguro ang lihim na pangalan ng kanyang lolo. Ang pangalan niya bilang isang antingero. Ang boses mula sa tape ay parang isang basbas. Pakinggan mo. Ang ibig sabihin ng kanyang lolo, pakinggan mo ang tunay na pangalan. Ito na iyon, ang huling piraso ng palaisipan. Sa loob ng 5 araw, ang pag-asang ito ang naging kalasag ni Daniel laban sa mga panghusgang simusgang titig at malamig na pakikitungo ng buong baryo. Hinihintay niya ang tamang panahon. Pero ang panahon ay nauubos. 5 araw na lang ang natitira. Hindi na niya kayang maghintay. Kailangan niyang patunayan. Kay Marco, sa kanyang sarili. Gabi ng ika-35 araw, alam niyang wala si Lola Elara sa bahay nito. Narinig niya sa tindahan na pumunta ito sa kabilang baryo para sa isang pagtitipon sa simbahan. Nag-iisa siya, hinarap niya si Marco na nag-aalaga kay Junior sa sala. Marco, kailangan nating mag-usap. Tiningnan lang siya ng kanyang pinsan. Ang mga mata ay pagod at walang emosyon. Ilang araw na lang, Marco. May nahanap ako. Alam ko na kung paano ito tatapusin. Ipinakita niya ang kwaderno. Ipinakita niya ang salitang tagapakinig. Neil, tigilan mo na yan. Sabi ni Marco, ang boses ay mahina pero may diin. Tingnan mo ang nangyari noong huli mong sinubukan. Muntik nang mapahamak ang anak ko. Dahil mali ang pangalan. Giit ni Daniel. Isang patibong iyon. Pero ito galing mismo kay Lolo. Pakiusap, Marco. Maniwala ka sa akin. Isang mahabang katahimikan. Nakita ni Daniel ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang pinsan. Ang pagod sa pakikipaglaban. Ang isang maliit na bahagi nito na gustong maniwala. Neil, sigurado ka ba dito? Tanong ni Marco. Oo,
Mabilis na sagot ni Daniel. Kinukumbinsiha hindi lang ang kanyang pinsan, kundi pati ang sarili. Inihanda niyang muli ang lahat. Isang puting kandila sa gitna ng silid. Ang anting-anting ay nakasabit sa kanyang leeg. Ang bigat nito ay parang isang pangako. Umupo siya. Si Marco ay nakatayo malapit sa pinto. Nagbabantay, hindi sigurado kung ano ang dapat maramdaman. Sinindihan ni Daniel ang kandila. Ang apoy ay sumayaw. Normal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang mukha ng kanyang lolo. Ang mga ngiti nito, ang init ng kamay nito. At bumigkas siya, tagapakinig. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa simula, pero lumakas din. Lolo, bilang tagapakinig tinatawag kita. Sa isang iglap, bumagsak ang temperatura sa buong silid. Hindi ito ang banayad na lamig na naramdaman niya noon. Ito ay isang nagyeyelong lamig na parang binuksan ang pinto ng isang malaking freezer. Nakita ni Daniel ang sariling hininga na nagiging singaw sa hangin. Ang apoy ng kandila ay hindi naging berde. Ito ay naging itim, isang butas ng kadiliman na sumisipsip sa lahat ng liwanag. At ang mga bulong, nagsimula na sila. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi daan-daan. Parang nasa loob siya ng isang punong merkado ng mga kaluluwa. Ang mga boses ay nagsasapawan, nanggagaling sa bawat sulok, sa ilalim ng sahig, sa ibabaw ng kisame. At lahat sila binibigkas ang kanyang pangalan. Daniel, Danny, Neil, nasaan ka? Daniel. Kasabay ng mga boses, isang amoy ang pumuno sa hangin. Amoy ng basang lupa, amoy ng nabubulok na dahon, ang amoy ng isang bagong hukay na libingan sa loob mismo ng bahay. Neil, itigil mo na yan, sigaw ni Marco. Ang takot ay malinaw na sa kanyang boses. Pero hindi na makagalaw si Daniel. Nakatitig siya sa mga anino sa sulok ng silid. Ang mga anino, gumagalaw, humuhubog. Tila may mga bagay na nagtatago sa loob ng mga ito. Mga bagay na walang anyo pero may bigat. Mga bagay na gustong kumawala. Mali ito, mali ito. Bulong ni Daniel sa sarili. Isang malakas na crack ang yumanig sa buong bahay. Ang pinto ng lumang aparador sa tabi ng dingding. Ang aparador na pinaglalagyan ng mga damit ng kanyang lolo ay bumukas ng buong lakas. Ngunit sa loob, wala ang mga damit. Sa loob ay kadiliman. Isang kadilimang solido. Isang kadilimang mas maitim pa kaysa sa gabi. Isang kadilimang tila may sariling buhay at humihinga. At mula sa gitna ng kadilimang iyon, may lumabas isang braso, mahaba, payat na parang sanga ng isang patpatay na puno. Ang balat nito ay kulay abo at nakadikit sa buto. Ang mga kuko sa dulo ng mga daliri ay mahahaba at marurumi, parang mga gamot na hindi pa napuputol. Dahan-dahan itong gumapang palabas, sinusundan ng isa pa, na tila isang gagambang gumagapang mula sa kanyang lungga. At ang brasong iyon ay umunat, papunta kay Daniel. Nakatitig lang si Daniel. Ang katawan ay paralisado sa takot. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Ang nagyeyelong hangin ay tila pumuno sa kanyang mga baga. Ito na ang katapusan. Isang maling pangalan. Isang maling pinto. Neil, isang sigaw. Isang tulak. Naramdaman ni Daniel ang malakas na pagtulak ni Marco sa kanyang tagiliran. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig.
Sa parehong sandali, narinig niya ang tunog ng napupunit na tela at isang pigil na sigaw ng sakit. Paglingon niya, nakita niya si Marco na napaluhod, hawak ang kanyang balikat. Ang braso mula sa aparador ay mabilis na umurong pabalik sa dilim na tila na paso. At sa balikat ni Marco, may 3 mahabang kalmot. Malalalim. Hindi dugo ang dumadaloy mula sa mga ito, kundi isang itim, malapot na likido na parang alkitran. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng aparador. Ang kandila ay namatay. Ang mga bulong ay tumigil. Ang lamig ay nawala. Ang tanging natira ay ang katahimikan at ang mabibigat, nanginginig na paghinga ng 2 magpinsan sa gitna ng dilim. Walang panahon para sa takot. Ang pumalit ay gulat at pag-aalala. "Marco!" sigaw ni Daniel at agad na lumapit sa kanyang pinsan. Hinawakan niya ang balikat nito pero umurong si Marco. Ang mukha ay putla at puno ng sakit. Ano yon?" Hirap na tanong ni Marco habang nakatitig sa itim na likidong dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ang asawa ni Marco na narinig ang sigaw ay pumasok sa silid. Ang kanyang hiyaw ng takot nang makita ang sugat ay ang hudyat na nagpabagsak sa lahat. Dinala nila si Marco hindi sa ospital sa bayan, kundi sa isang lugar na mas malapit at mas pinagkakatiwalaan ng lahat, ang klinika ng mga Salcedo. Si Marcos Salcedo mismo ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking bato ng katiwasayan sa gitna ng kanilang gulo. "Isang malalim na kalmot," sabi ni Marcos habang nililinis ang sugat. Ang boses ay propesyonal at hindi natitinag. Marahil ay mula sa isang pusang gubat o musang. "May rabies sa lugar na ito. Mabutit dinala niyo siya agad dito." Pusang gubat. Musang. Ang mga salita ay simple, normal, pero alam ni Daniel ang kanyang nakita. Pinanood niya habang tinuturukan ni Marcos ng anti-tetanus at anti-rabies si Marco. Pinanood niya habang binabalutan nito ng maingat ang sugat. Pinanood niya habang ang halimaw ay nagpapanggap na isang tagapagligtas. At ang lahat ay naniwala. Sila ay nagpasalamat. Sila ay humanga sa kanyang kabaitan kahit na hating gabi na. Walang sino man ang tumingin kay Daniel. Para sa kanila, siya ang sanhi ng aksidente. Ang kanyang kabaliwan ang nagdala ng panganib. Kinaumagahan, bisperas ng ika-40 araw, dumating sila. Si Kapitan Gomez, ang mga tanod, at sa likod nila, halos 20 katao mula sa baryo. Ang kanilang mga muka ay hindi na mapanghusga. Ang mga ito ay puno na ng takot at galit. "Daniel," sabi ng kapitan, ang boses ay mabigat at walang galang. "Kailangan mo nang umalis. Hindi ito isang pakiusap. Dahil sa iyo, napahamak si Marco. Dahil sa mga ginagawa mo, kinagambala mo ang katahimikan ng ating baryo. Nagdadala ka ng kamalasan. Pero hindi nyo naiintindihan. Kami ang hindi nakakaintindi." Putol ng isang babae mula sa likod. "Nakita namin kung paano ka tinulungan ng mga Salcedo. Binigyan ka nila ng respeto. Pero ano ang isinukli mo? Paninira. Pati si Lola Elara." Dagdag ng isang tanod. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya gagawa ng gulo. Binalaan na rin namin siya. Itigil na ninyo ang kadiliman na dala ninyo dito." Ang bawat salita ay isang bato na ibinabato sa kanya. Bukas ng umaga,
sabi ng kapitan bilang isang pinal na hatol. Sa pagputok ng araw, ayaw na naming makita ka pa sa San Remedios. Tinalikuran nila siya. Lahat sila. Naiwan si Daniel na nakatayo sa labas ng bahay sa ilalim ng kulimlim na langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Mahina sa simula, tapos ay lumakas na parang ang langit mismo ay umiiyak para sa kanya. Pumasok siya sa loob. Ang bahay ay walang tao. Si Marco at ang pamilya nito ay pansamantalang dinala sa bahay ng kapitan. Mag-isa na lang talaga siya. Umupo siya sa silyang yantok. Ang anting-anting sa kanyang leeg ay malamig. Malamig na parang isang ordinaryong bato. Ang cassette player sa aparador ay tahimik. Ang kwaderno ay nakapatong sa mesa. Ang mga salita nito ay parang isang panunuya. Wala na. Talo na siya. Nabigo siya. Nabigo niya ang kanyang lolo. Ipinahamak niya ang kanyang pamilya. At bukas, itataboy siya. Ang gabi ng ika-40 araw ay darating at wala siyang magagawa. Ang kaluluwa ng kanyang lolo ay mapupunta sa kanila. Isinandal niya ang kanyang ulo maasiya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubong na yero ay ang tanging tunog sa mundo. Hayaan na lang. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto ng kusina. Pagmulat niya, nakita niya ang kanyang tiyahin, ang ina ni Marco. Hindi ito nagsalita. Hindi ito tumingin sa kanya. Dahan-dahan lang nitong inilapag ang isang plato ng kanin at tuyo sa sahig, malapit sa kanyang kinauupuan. Pagkatapos, walang salitang umalis ito at isinara ang pinto. Isang simpleng pagkain, isang simpleng kilos, pero sa gitna ng lahat ng pagtataboy, iyon ay isang sinulid. Isang napakanipis na sinulid ng pagiging pamilya. Isinandal niyang muli ang kanyang ulo at hinayaan ang mga luha na sa wakas ay dumaloy. Lumipas ang mga oras. Tumila ang ulan. Ang gabi ay bumagsak, mas madilim at mas mabigat kaysa dati. Si Daniel ay nanatili sa kanyang upuan, nakatulala sa kawalan, naghihintay na lang sa umaga. Naghihintay sa kanyang pagkatalo. At sa gitna ng ganap na katahimikan, may narinig siyang isang tunog. Mahina. Napakahina. Hindi mula sa tape. Hindi mula sa ilalim ng lupa. Ito ay mula sa labas. Mula sa basang damuhan. Ang tunog ng isang nag-iisang kuliglig. Kumakanta sa gitna ng dilim. Creak, 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 creak. Ang tunog na iyon, ang simpleng tunog na iyon, ay parang isang susi na pumasok sa isang nakakandadong silid sa pamangmina. Sa loob ng kanyang isipan. At bigla, naalala niya ang isang gabing matagal nang nakalipas. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang alaala ay bumuhos na parang isang biglaang pagbaha. Nilulunod ang lahat ng kanyang pagdududa at kawalan ng pag-asa. 10 taong gulang siya noon. Naglalaro sila ng taguan sa ilalim ng buwan. Sa kanyang kagustuhang magtago sa isang lugar na hindi siya mahahanap, napalayo siya. Masyadong napalayo hanggang sa ang mga tawag ng kanyang mga kalaro ay naging mga bulong na lang at pagkatapos ay nawala. Naligaw siya sa gubat sa likod ng kanilang baryo. Ang dilim ay tila may sariling buhay at ang mga tunog ng gabi, ang kaluskos ng mga dahon
Ang huni ng mga kuwago ay naging mga halimaw sa kanyang isipan. Umupo siya sa ilalim ng isang puno ng balete at umiyak. At sa gitna ng kanyang takot, narinig niya ang isang tunog. Isang kuliglig. Pero iba ang tunog nito sa lahat. May kakaibang ritmo. Isang mataas na tono na sinusundan ng dalawang mababang tono. Creak, krek krek, creak, krek krek. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo doon, nakikinig sa nag-iisang tunog na iyon, nang isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. "Huwag kang matakot sa dilim, apo," sabi ng kanyang lolo Adan. Ang boses ay mahinahon. "Matuto kang makinig." Itinuro ng kanyang lolo ang direksyon ng tunog. "Naririnig mo ba yon? Iyan ang paborito kong kuliglig. May sarili siyang kanta." Inilagay ng kanyang lolo ang hintuturo sa labi nito. "Gayahin natin siya para malaman niyang hindi siya nag-iisa." At doon, sa ilalim ng puno ng balete, tinuruan siya ng kanyang lolo kung paano gayahin ang tunog, kung paano ipitin ang dila sa ngipin para makuha ang mataas na tono, at kung paano ito pakawalan para sa dalawang mababang tono. Naging laro nila iyon, isang lihim na kanta, ang kanilang paraan para sabihing, "Nandito ako." Pagbalik sa kasalukuyan, naramdaman ni Daniel ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang napakalakas na emosyon. Lumapit siya sa mesa at hinawakan ang kwaderno. Ang pangalan ay hindi salita, ito ay alaala. Hindi Kamael, hindi Amadeo, hindi rin tagapakinig. "Pakinggan mo," sabi ng boses sa tape. "Ang salitang tagapakinig, hindi iyon pangalan. Isa iyong utos, isang instruksyon." Hindi siya ang tagapakinig. Gusto ng kanyang lolo na siya ang maging tagapakinig. Kasabay ng kanyang pagkaunawa, isang kakaibang init ang gumapang sa silid. Tinataboy ang lamig ng ulan at ng kawalan ng pag-asa. Ang anting-anting sa kanyang dibdib na naging malamig sa loob ng maraming araw ay nagsimulang maglabas ng isang banayad na init na parang isang maliit na baga na niyayakap ang kanyang puso. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Inalis niya sa isip ang takot, ang galit, ang pag-iisa. Ang tanging iniwan niya ay ang alaala. Ang alaala ng isang batang lalaki at ng kanyang lolo sa ilalim ng puno ng balete. Huminga siya ng malalim. At mula sa kanyang mga labi, lumabas ang isang tunog. Creak, krek krek, perpekto. Isang tunog na hindi niya ginawa sa loob ng 20 taon, pero lumabas na parang kailan lang. Isang tunog na galing hindi lang sa kanyang bibig, kundi sa kanyang kaluluwa. Isang alaala na naging tunog. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang anino ang nakatayo sa may pintuan. Napaurong siya sa gulat, pero agap hindi ay hindi. Hindi ito isang halimaw. Si Lola Elara. May dala siyang isang kandila na may sindi. Ang apoy nito ay maliwanag at matatag. Ang kanyang mga mata ay tila pagod, pero may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Handa ka na, apo." Bago pa man makasagot si Daniel, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa pangunahing pinto. Bumukas ito ng malakas. Si Marco, nakatayo, ang muka ay putlang-putla, ang hininga ay habol. Ang benda sa kanyang balikat ay basang-basa ng itim na likido.
Tumingin siya kay Daniel. Hindi na may galit o pagdududa, kundi may desperasyon at takot. "Tulungan mo ako, pinsan," sabi niya. Ang boses ay basag. Narinig ko sila sa klinika. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa gabi ng anihan, tungkol sa kaluluwa ni Lolo. "Tulungan mo kami." Walang oras para sa mga tanong. Ang pagdating ni Marco ay ang huling piraso na kailangan nila. Ang orasan sa dingding ay malapit ng tumugtog ng 12:00. Hating gabi. Ang katapusan ng ika-40 araw. "Dito," sabi ni Lola Elara. Ang boses ay kalmado pero mabilis. Sa harap ng altar, inilapag niya ang kandilang dala niya sa gitna. Ang apoy nito ay sumasayaw, pero hindi ito namamatay. "Marco, bantayan mo ang pinto. Huwag mong hahayaang makapasok ang sinuman o anuman." "Daniel," baling niya sa binata. "Kalimutan mo ang lahat ng takot. Kalimutan mo ang galit. Ang tanging kailangan mo ay ang alaala. Iyon ang iyong tulay. Iyon ang iyong lakas." Tumango si Daniel. Ang kaba ay naroon pa rin, pero natatabunan na ito ng isang kakaibang kapayapaan. Ang init mula sa anting-anti ay kumakalat na sa kanyang buong katawan. Tumayo si Marco sa may pintuan, humawak sa isang lumang itak na nakasabit sa dingding. Hindi para lumaban, kundi para sa sariling lakas ng loob. Sa labas, ang huling tunog ng nag-iisang kuliglig ay namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa San Remedios. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig nila ang mga yabag. Hindi nagmamadali. Kalmado. Papalapit sa bahay. Huminto ang mga ito sa tapat ng pinto. "Marco, pinsan!" Isang boses ang tumawag mula sa labas. Ang boses ni Daniel. Perpekto ang pagkakahawig. "Pabuksan mo ako. May naiwan ako." Napaatras si Marco. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tumingin siya kay Daniel na nasa loob at pagkatapos ay sa pinto. "Huwag kang makinig!" sigaw ni Lola Elara. "Pandaraya! Anak!" Sunod na boses. Ang boses ng ina ni Marco. Ang lamig sa labas. Pumasok na tao. Nagsimulang umiyak si Marco. Ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata habang umaalog ang kanyang ulo. Ang utang na loob, ang pagmamahal sa pamilya, ginagamit laban sa kanya. "Daniel, ngayon na!" utos ni Lola Elara. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Huminahon siya at muli inilabas niya ang tunog. Creak, krek krek. Sa unang pagbigkas, ang apoy ng kandila ay lumaki. Naging isang maliwanag na puting liwanag. Sa labas, isang galit na sigaw ang narinig nila. Isang sigaw na hindi sa tao. "Marco!" Isang bagong boses, malalim, puno ng autoridad. Si Marcos Salcedo. "Buksan mo ang pinto. Ako ang nagpagaling sa iyong ina. Ako ang nagpagaling sa iyong anak. May utang ka sa akin." Ang pinto ay nagsimulang yumugyog na parang may isang malakas na hangin na humahampas dito. Creak, krek krek. Patuloy si Daniel. Mas malakas, mas malinaw. Ang init sa kanyang dibdib ay sumabog. Ang anting-anting ay naglabas ng isang liwanag na tumagos sa kanyang damit na nagliliwanag sa buong silid. Biglang bumukas ang bintana. Nakita nila sila. Si Marcos at Elena Salcedo. Nakatayo sa labas, ang kanilang mga mukha ay hindi na mga maskara sa mabagtanang ng kabaitan. Ang mga ito ay baluktot sa galit.
Ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang dalawang pulang baga. Hindi sila makapasok, pero ang kanilang presensya madabapasam ay parang isang lason na gumagapang sa hangin. Bata, sabi ni Elena, ang boses ay parang tunog ng mga bubog na kinikiskis. Akin ang baryong ito, akin ang mga kaluluwa nila. Ibigay mo sa amin ang matanda, wuwedit at hahayaan ka naming mabuhay. Ngunit hindi na nakikinig si Daniel. Nasa ibang lugar na siya, nasa ilalim na siya ng puno ng balete kasama ang kanyang lolo. Ang alaala ay totoo. Ang pagmamahal ay totoo. Kriik, krek-krek. Sa huling pagbigkas, ang liwanag mula sa anting-anting ay mabog palabas. Hindi ito nakakasilaw. Isa itong liwanag na mainit at payapa. Gumapang ito sa sahig, sa dingding, at lumabas ng bahay. Sa labas, sabay na sumigaw ang mag-asawang Salcedo. Isang sigaw ng matinding sakit. Nakita ni Daniel ang daan-daang sinulid na itim na parang mga ugat na nag-uugnay sa dalawa sa bawat bahay sa San Remedios. Ang mga sinulid ng utang na loob at isa-isa. Ang mga sinulid na iyon ay nagsimulang magputukan na parang mga kwerdas ng gitara na sobrang higpit. Sa bawat putok, ang anyo ng mga Salcedo ay mas lalong nanghihina, natutuyo. At sa harap ni Daniel, sa tabi ng altar, isang anyo ang nabuo mula sa liwanag. Hindi isang multo na nakakatakot, kundi isang mahinahon, bahagyang transparent na imahe ng kanyang lolo Adan. Nakangiti ito. Itinaas nito ang kamay at ipinatong sa balikat ni Daniel. Walang pisikal na bigat, pero naramdaman ni Daniel ang bigat ng pagpapatawad, ng pagtanggap at ng pamamaalam. Pagkatapos, dahan-dahan itong naglaho. Sa labas, ang mga huling sinulid ay naputol. Ang mag-asawang Salcedo ay naging alikabok, tinatangay ng hangin ng hating gabi. At sa sandaling iyon, isang tunog ang bumalik. Mahina sa simula, pagkatapos ay dumami. Ang sabay-sabay na huni ng libu-libong kuliglig sa buong San Remedios. Isang orkestra ng buhay na muling nagising. Natahimik ang lahat. Ang kandila ay patuloy na nagliliwanag. Basag ang katahimikan sa tanong ni Marco, na nakaupo na sa sahig, umiiyak. Tapos na ba, Niel? Tumingin si Daniel sa labas, sa madilim na baryo na ngayon ay puno ng tunog. Dinaman niya ang bigat ng anting-anting sa kanyang leeg. Isang bigat na hindi na nakakatakot, kundi isang tungkulin. Nagsisimula pa lang, sagot niya.